Isa siyang Ukrainian model na naglakbay ng libu-libong kilometro patungong Estados Unidos upang habulin ang kanyang mga pangarap. Sa paniniwalang natagpuan na niya ang isang mayamang kasintahan at matapos nilang magkaroon ng anak bilang simbolo ng kanilang pagmamahalan, tila nagsisimula na ang masaya niyang buhay. Ngunit sa loob lamang ng isang gabi ay bigla ring nagwakas ang lahat. Nakakagimbal ang mga pangyayari sa kasong ito. Ang tindi ng kalupitan na nasangkot dito ay madalas ikumpara sa kilalang Mystery of Black Dahlia. Ano nga ba ang tunay na nangyari noong taong iyon at bakit naging ganoon na lamang kalupit ang gumawa ng krimen? Balikan natin ang taong 2016 upang unti-unting mabuo ang kabuuan ng trahedyang ito. Ang pangunahing tauhan sa kasong ito ay si Ayanna Kasiyan, isang 30 anyos na model na naninirahan sa Los Angeles. Kilala siya sa kanyang makinang na mga mata at mahaba at maitim na buhok. Ipinanganak siya noong ika-27 ng Enero 1986 sa isang simpleng pamilya sa Kiev, ang kabisera ng Ukraine. Kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa kanyang kabataan. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Ayanna ay tahimik, mabait at masipag. Dahil nakita ng kanyang mga magulang ang kanyang talino at kasipagan habang bata pa. Malaki ang kanilang naging pag-asa sa kanyang kinabukasan lalo na sa kanyang pag-aaral. Dahil dito ay ibinigay nila ang lahat ng suportang kaya nilang maibigay upang matiyak na siya ay makapagtapos. Hindi naman nasayang ang kanilang pagsisikap dahil nakapagtapos si Ayanna sa kursong law. Pagkatapos nito ay nakakuha siya ng isang matatag na trabaho sa National Tax Agency. Gayunpaman, kahit noong nasa university pa lamang siya ay malaki na rin ang kanyang interes sa mundo ng fashion at pagmomodelo. Hindi na bago ang industriya ng pagmomodelo sa Ukraine dahil kilala ang bansa sa pagluwal ng maraming magagandang babae at mga international supermodel. Dahil dito ay maraming kabataang babae ang nabibigyan ng pagkakataong makapasok sa naturang industriya. Dahil sa kanyang kapansin-pansing kagandahan at magandang pangangatawan, madalas ding rumarampa si Ayanna sa iba't ibang fashion show habang ipinagpapatuloy ang kanyang regular na trabaho. Bagamat napakatindi ng kompetisyon sa dami ng magagandang modelo sa Ukraine, unti-unti pa ring nakilala si Ayanna. Kalaunan, naging isa siya sa mga kapansin-pansing mukha sa runway. Maayos ang takbo ng kanyang buhay at maaari na sana siyang manatili roon upang ipagpatuloy ang kanyang karera, ngunit hindi iyon sapat para sa kanya. Mas malaki ang kanyang mga pangarap. Nais niyang maranasan ang mas malawak na entablado at isang buhay na puno ng malalaking hamon. Para kay Ayanna, ang bansang makapagbibigay nito ay ang Estados Unidos. Kaya noong 2014, sa edad na 28 ay ginawa niya ang matagal na niyang pinapangarap na desisyon. Lumipat siya sa Amerika upang tuparin ang kanyang ambisyon. Pinili niyang manirahan sa Los Angeles, isang lungsod na kilala bilang sentro ng entertainment, pelikula at kultura dahilan upang maging angkop itong lugar para sa kanyang karera bilang modelo. Agad siyang nabighani sa mga maaraw na dalampasigan at makukulay na ilaw ng lungsod. Dahil dito ay nagpasya siyang doon na bumuo ng bagong buhay. Bunga ng kanyang matagal ng karanasan sa runway, hindi siya nahirapang makahanap ng mga oportunidad sa pagmomodelo at unti-unting umusad ang kanyang karera. May ilang ulat ding nagsasabing naging translator muna siya sa simula, ngunit anuman ang naging unang trabaho niya, mabilis siyang nakapag-adjust sa buhay sa Hollywood. Sa paningin ni Ayanna ay iisa na lamang ang kulang upang maging ganap ang kanyang pangarap. Ang makatagpo ng taong mamahalin niya habang buhay. Naniniwala siyang perpekto na ang lahat kapag natagpuan na niya ang kanyang prinsipe at gaya ng madalas na mangyari, dumating ito nang hindi inaasahan. Sa isang pagtitipon ay nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Blake. Habang masigla ang karamihan sa mga bisita, tahimik lamang itong nakaupo sa isang sulok, suot ang salamin at tila walang interes sa kasiyahang nagaganap sa paligid. Hindi nagtagal, mabilis na namuo ang kanilang pagmamahalan. Lubusan silang nahulog sa isa't isa, naging magkasintahan at kalaunan ay nagkasundo ng magpakasal. Labis ang tuwa ni Ayanna kay Blake dahil bukod sa pagiging mayaman,
Isa rin itong talentadong lalaki at maalaga sa kanya. Hindi naglaon ay isinilang ang kanilang anak na babae na pinangalanan nilang Diana upang makatulong sa pag-aalaga sa sanggol. Inimbitahan ni Ayana ang kanyang ina na si Olga mula sa Ukraine upang tumira sa Los Angeles. Gayunpaman, upang mabigyan ng sapat na pribadong oras ang magkasintahan ay umupa si Olga ng sariling apartment na malapit lamang sa tirahan nila. Para kay Ayana, tila kumpleto ang kanyang buhay dahil mayroon siyang mapagmahal na nobyo, isang magandang anak at komportableng pamumuhay. Ngunit habang nagsisimula pa lamang ang masaya niyang bagong yugto, isang hindi inaasahang trahedya ang biglang dumating. Noong ika-25 ng Mayo 2016, nakaramdam ng matinding pag-aalala si Olga Kasian dahil hindi na niya makontak ang kanyang anak. Hindi sumasagot si Ayana sa kanyang telepono at hindi rin ito binabasa o sinasagot ang mga mensahe, isang bagay na hindi nito karaniwang ginagawa. Dahil dito, nagtawag ng kasama si Olga at nagtungo sila sa apartment ni Ayana sa Holloway Drive sa Westwood, Hollywood. Pagdating nila roon ay nakita nilang nakaparada pa rin ang sasakyan ni Ayana sa garahe ng gusali. Ngunit kahit paulit-ulit silang kumatok ay walang nagbukas ng pinto. Mula sa ibaba ng gusali ay sumilip si Olga sa bintana ng balkonahe at napansin niyang may isang tao sa loob ng apartment na tila bisita. Gayunpaman, nang tawagin niya ito upang pagbuksan sila ng pinto, nagkunwari itong hindi narinig ang kanyang sigaw bago tuluyang isinara ang bintana. Dahil wala na siyang ibang magawa ay agad siyang tumawag sa pulisya. Hindi nagtagal ay dumating ang 2 opisyal mula sa Los Angeles Police Department. Ilang ulit din silang kumatok ngunit wala pa ring tumutugon mula sa loob. Ipinaliwanag ng mga opisyal na wala silang legal na batayan upang piliting buksan ang pinto. Kaya sa halip ay hinanap nila ang building manager upang makuha ang contact number ni Blake. Ngunit nang tawagan nila ito ay voicemail lamang ang sumagot. Doon muna nagtapos ang unang pagresponde ng mga pulis. Samantala, sa sobrang pag-aalala ay nagpadala si Olga ng isang desperadong mensahe sa kanyang anak. Sa kanyang mensahe ay tinanong ni Olga kung buhay pa ang kanyang anak. Sinabi rin niyang nagtungo siya sa apartment nito ngunit walang nagbukas ng pinto. Nakiusap siyang sumagot si Ayana dahil naniniwala siyang pinipigilan siya ni Blake na lumabas at ipinaalam din niyang nakatawag na siya sa pulis. Matapos ang mahabang paghihintay at wala pa ring natatanggap na sagot, muli siyang humingi ng tulong sa pulisya. Sa pagkakataong ito, matapos silang muling kumatok at wala pa ring tumugon, napagtanto ng mga opisyal na mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa una nilang inakala. At habang sinusuri ang kaso ay may natuklasan ang lead investigator na nagpapakitang may tao pa rin sa loob ng apartment. Lumabas sa records na ginamit ang cellphone ni Ayana upang umorder ng food delivery bandang 1:48 ng madaling araw noong ika-25 ng Mayo at muli bandang 3:00 ng madaling araw noong ika-26 ng Mayo. Bukod pa rito ay nakuhanan din ng CCTV sa pasilyo ang isang taong lumabas upang kunin ang mga ipinadalang pagkain. Dahil dito, lalong naging kahina-hinala ang sitwasyon. Kung may tao nga sa loob ng apartment, bakit walang sumasagot sa paulit-ulit na katok at tawag? Dagdag pa rito, sinabi rin ng ilang kapitbahay na wala silang nakitang sinumang pumasok o lumabas ng unit sa loob ng 2 araw. Batay sa mga impormasyong ibinigay ni Olga, nagsimulang maghinala ang mga pulisya na maaaring may masamang nangyari kay Ayana sa loob ng apartment at posibleng sangkot dito si Blake. Dahil dito ay napagpasyahan nilang hindi na maaaring ipagpaliban pa ang pagpasok. Humingi sila ng ekstrang susi sa pamunuan ng gusali, ngunit nang subukan nilang buksan ang pinto, napag-alaman nilang nakakandado rin ito mula sa loob kaya hindi ito mabuksan. Wala nang ibang paraan kaya napilitan silang sirain ang pinto at pagkapasok nila sa loob. Madilim ang buong apartment kaya maingat silang nagsimulang maghanap. Isa-isang sinuri ng mga opisyal ang sala, dining area, kusina, balkonahe at iba pang bahagi ng bahay. Ngunit wala silang natagpuang tao. 2 silid na lamang ang natitirang hindi pa nila nasusuri at nang subukan nilang buksan ang guest bedroom,
Napansin nilang may kutsyon na nakaharang sa pinto. Malinaw na sinadya itong ilagay upang pigilan ang sinumang gustong pumasok. Ngunit hindi ito naging hadlang sa mga pulis at matapos nilang maitulak ang harang at makapasok sa silid. Wala silang nakitang tao, ngunit napansin nila ang mga bakas ng dugo malapit sa headboard ng kama. Dahil dito ay nagsimula silang maghinalang maaring may naganap ng pagpatay sa loob ng apartment. Agad silang nagtungo sa master bedroom, ngunit maging ang pintong iyon ay nakakandado rin mula sa loob. Sinubukan nila itong piliting buksan, subalit tuluyan itong nababara ng kutsyon at iba pang kasangkapan kaya halos imposibleng makapasok. Sumigaw ang mga pulis at ipinaalam na alam nilang may tao sa loob ng silid at sila ay mga pulis. Maya-maya lamang ay isang malalim na tinig ng lalaki ang narinig mula sa loob at ayon dito, hindi siya lalabas dahil naniniwala siyang agad siyang sasalakayin ng mga pulis kapag ginawa niya iyon. Agad na nakilala ng mga opisyal na si Blake ang nagsasalita at dahil dito, naisip nilang kung pipilitin nilang pasukin ang silid. Maaari lamang nitong gawin ang isang padalos-dalos at mas mapanganib na hakbang. Dahil dito, nagpasya ang mga pulis na huwag munang gumamit ng puwersa. Sa halip ay mahinahon nilang kinausap si Blake at sinubukang pakalamahin ang sitwasyon. Ipinaliwanag ng mga pulis na naroon lamang sila upang tiyaking ligtas si Ayana at sinabi rin nilang wala siyang dapat ikabahala at hinikayat nila itong kumalma. Iginiit ni Blake na may sakit si Ayana at nasa isang kalapit na ospital pa nga umano at nagbigay pa siya ng numero ng kama upang magmukhang kapanipaniwala ang kanyang sinabi. Gayunpaman, hindi naniwala ang mga pulis. Tumanggi rin siyang lumabas ng silid at ayaw makipag-usap. Kaya hindi rin nila ito maaaring basta na lamang pasukin dahil iniisip pa rin nila ang kaligtasan ni Ayana. Dahil dito ay humingi sila ng tulong sa isang negosyador. Kapansin-pansin na hindi ito isang police negotiator kundi ang kaibigan at accountant ni Blake na si Green na kalaunan ay nakumbinsi siyang lumabas ng silid. Nang siya ay lumabas ay puting underwear lamang ang kanyang suot at halatang pagod na pagod ang kanyang itsura. May mga gasgas at pasa ang kanyang kaliwang pisngi habang kapansin-pansin din ang ilang sugat sa kanyang mga braso na tila dulot ng pagtatanggol ng isang tao. Bukod pa rito ay may mga marka ng kagat sa kanyang kaliwang baba at braso na malinaw na palatandaan na nagkaroon ng matinding komprontasyon. Agad siyang pinigilan ng mga pulis at sa kanila pinasok ang master bedroom upang magsiyasat. Pagpasok pa lamang ng isang opisyal, agad itong sumigaw at sinabing nandito siya, nasa kama. Ang tinutukoy niya ay si Ayana. Nakahiga lamang siya sa kama at wala na itong anumang senyalis ng buhay. Nang isagawa ang autopsy, lumitaw ang mga detalyeng labis na ikinagulat maging ng mga veteranong investigador. Batay sa pagsusuri, halos naubos na ang dugo sa katawan ni Ayana na tinatayang humigit kumulang 80% ang nawala. May malubhang pinsala rin siya sa kanyang anit, naputol ang isa niyang tenga at mayroon pang iba pang matitinding sugat. Ang pinsala sa kanyang ulo ang itinuturing na pinakamalubha. Napag-alaman ng medical examiner na ang kanyang ikinamatay ay matinding pagkawala ng dugo na dulot ng napakaseryosong pinsala sa ulo na naging sanhi ng pagkapunit ng mahalagang ugat. Tinatayang mahigit 10 oras na siyang wala ng buhay bago siya matagpuan. Ayon din sa ulat, matapos siyang saktan ay nagtiis pa siya ng matinding paghihirap sa loob ng 6 hanggang 8 oras bago tuluyang pumanaw. Dahil sa tindi ng sinapit niya, inihalin tulad ng mga investigador ang kasong ito sa kilalang Black Dahlia murder. Maging ang medical examiner ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ayon sa medical examiner, sa loob ng 15 taon niyang panunungkulan ay wala pa siyang nakitang kasong maihahambing dito. Naniniwala rin siyang maging ang ibang forensic pathologist at medical examiner sa loob man o labas ng bansa ay hindi nakaranas ng kasong katulad nito dahil sa pambihirang antas ng kalupitan nito. Habang ipinagpapatuloy ang pagsisiyasat, marami pang bakas ng dugo ang natagpuan sa iba't ibang bahagi ng apartment. May mga mansya sa kutsyon, headboard, carpet, mga tuwalya at maging sa mga kurtina.
Sa bathtub naman ng master bedroom ay nakakita rin ng mga pulis ng mga bakas ng dugo at buhok. Sa loob naman ng basurahan, natagpuan nila ang isang labaha na may nakakapit pang buhok at dugo. Ang lahat ng ebidensyang ito ay nagpatunay na mismong apartment ang pinangyarihan ng krimen. Isa pang kapansin-pansing detalye ang kaunting dugong nakikita sa mismong lugar. Para sa mga investigador ay hindi ito tumutugma sa lawak ng mga sugat ni Ayana at dahil dito, naghinala silang sinubukan ng salarin na linisin ang buong silid. Gumamit sila ng luminol upang matukoy ang mga bakas ng dugong hindi nakikita ng mata. Sa pamamagitan nito, natuklasan nila ang malaking dami ng natitirang dugo sa carpet sa tabi ng kama ng master bedroom at maging sa banyo. Batay sa blood pattern at sa halos pagkaubos ng katawan ni Ayana, naniniwala ang mga pulis na kinaladkad siya mula sa silid patungo sa banyo kung saan tuluyang nawala ang malaking bahagi ng kanyang dugo. Sa labas naman ng gusali, sa isang pampublikong basurahan ay nakakita ang mga pulis ng 11 garbage bag. Sa loob ng mga ito ay may mga tuwalya at bedsheet na punong-puno ng dugo. Isa sa mga bedsheet ay may malinaw na bakas ng kamay na may dugo at kasama rin dito ang isang tenga at iba pang bahagi ng laman ng tao. Kinumpirma ng DNA test na ang lahat ng dugo at mga tissue na natagpuan ay pag-aari ni Ayana. Tungkol naman sa taong responsable sa krimen, mabilis na tumuon ang lahat ng ebidensya kay Blake. Bagamat naligo at sinubukan niyang linisin ang kanyang sarili matapos ang insidente, hindi niya naalis ang mahalagang ebidensya. Ang marka ng kagat sa kanyang katawan ay tumugma sa pinsala ni Ayana. Bukod dito ay may natagpo ang bahagi ng balat ni Blake sa ilalim ng mga kuko ni Ayana, habang mayroon ding tissue ni Ayana na nakita sa katawan ni Blake. Ang madugong bakas ng kamay sa bedsheet ay isa ring mahalagang ebidensya. Kapansin-pansin na kulang ito ng maliit na daliri na tumugma sa kondisyon ng kanang kamay ni Blake dahil bahagyang naputol ang kanyang kanang hinliliit. Kasama ng iba pang natuklasan, naging napakalakas ng kaso laban sa kanya. Gayunpaman ay isang tanong pa rin ang bumabalot sa buong investigasyon. Bakit umabot sa ganoong kalupit na antas ang naging pagtrato ni Blake sa babaeng dati niyang minahal? Ang buong pangalan niya ay Blake Leibel at ipinanganak siya noong 1981 sa Ontario, Canada at lumaki sa isang napakayamang pamilya na kabilang sa pinakamalaking real estate developer sa bansa. Gayunpaman ay naging magulo ang relasyon ng kanyang mga magulang at kalaunan ay naghiwalay ang mga ito, dahilan upang lumamig din ang kanyang ugnayan sa kanyang ama. Pagkatapos makapagtapos ng universidad noong 2004, lumipat siya sa Los Angeles upang bumuo ng sariling pangalan at karera sa kabila ng sapat na yaman ng kanilang pamilya. Para kay Blake, ang Los Angeles ang pinakamainam na lugar upang simulan ang kanyang karera sa entertainment. May talento rin siya sa creative field at matagal nang nahilig sa video games at comic books na kalaunan ay naging daan upang makapasok siya sa industriya. Noong 2008, nagsimula si Blake sa industriya ng entertainment at pagdating ng 2010 ay inilathala niya ang dark graphic novel na Syndrome. Habang unti-unti siyang nakikilala bilang direktor at graphic novelist, nakilala rin niya ang model na si Amanda noong 2006. Hindi nagtagal ay naging magkasintahan sila, ngunit marami sa kanilang mga kaibigan ang naniniwalang hindi sila magkatugma dahil magkaiba ang kanilang pamumuhay at personalidad. Noong 2011 ay nabuntis si Amanda kaya nagpasya silang magpakasal. Gayunpaman, habang tumatagal ang kanilang pagsasama ay lumala ang kanilang hindi pagkakaunawaan hanggang sa tuluyan silang maghiwalay kahit hindi pa legal na natatapos ang kanilang kasal. Sa taon ding iyon ay pumanaw ang ina ni Blake dahil sa cancer at nag-iwan ng ari-ariang nagkakahalaga ng humigit kumulang $12 million. Inakala ni Blake na makatatanggap siya ng malaking bahagi ng mana, ngunit nang basahin ang huling testamento ng kanyang ina, ilang $1 milyong lamang ang napunta sa kanya habang ang mas malaking bahagi ng ari-arian ay ibinigay sa kanyang ama at kapatid. Lubos siyang nabigo sa naging hatian. Umabot pa sa puntong pinaghinalaan niyang pineke ng kanyang ama ang testamento ng kanyang ina. Bagamat nagpahayag siya ng pagdududa tungkol dito,
Kalaunan ay unti-unti ring nawala sa pansin ng publiko ang usaping iyon. Mula noon ay lalo pang lumalim ang sama ng loob ni Blake sa kanyang ama hanggang sa tuluyang naging magulo ang kanilang relasyon. Sa panahong iyon rin niya nakilala si Ayana, isang babaeng nagmula sa Ukraine at hindi nagtagal ay mabilis na umusad ang kanilang pag-iibigan. Gayunpaman, may isang mahalagang bagay na itinago si Blake. Hindi niya sinabi kay Ayana na siya ay kasal pa. Nang kalaunan ay malaman ito ni Ayana, ipinaliwanag ni Blake na kasalukuyan na raw niyang inaayos ang kanilang diborsyo. Sa katunayan, plano nga niyang hiwalayan ang kanyang asawa na si Amanda. Pagsapit ng Hulyo ng 2015, kahit malapit ng manganak si Amanda, tinuloy pa rin ni Blake ang diborsyo at tuluyan ang umalis sa kanilang tahanan. Pagkaraan lamang ng isang buwan, noong Agosto ay nabuntis naman niya si Ayana. Halos sunod-sunod ang mahalagang pangyayari sa kanilang buhay. Lumipat si Ayana sa apartment ni Blake sa West Hollywood upang doon ituon ang kanyang pansin sa pagbubuntis. Labis ang kanyang kasiyahan dahil para sa kanya, tila nasa kanya na ang lahat ng katangiang hinahanap niya sa isang lalaki. Bukod sa pagiging milyonaryo, maalaga rin umano si Blake at madalas siyang regaluhan ng mga mamahaling gamit, isang Mercedes, mga singsing na may diamond, isang tahanan at ang pangakong bubuo sila ng masayang pamilya. Sa paningin ni Ayana ay tila unti-unti nang natutupad ang lahat ng kanyang mga pangarap. Ngunit makalipas lamang ang 2 linggo matapos niyang ipanganak ang kanilang anak, nagkaroon ng malaking pagbabago. Nagsampa si Ayana ng reklamo laban kay Blake matapos niyang sabihin sa pulisya na pinilit siya nitong makipagtalik ng labag sa kanyang kagustuhan. Dahil dito, nagsampa siya ng kaso laban sa kanya. Para sa mga investigador, maaaring ito ang naging simula ng seryosong alitan ng magkasintahan. Gayunpaman, matapos suriin ang mga pangyayari, naniniwala ang mga pulis na hindi sapat ang insidenteng iyon lamang upang maging dahilan ng napakalupit na krimen. Samantala, ipinagtanggol naman si Blake ng ilan sa kanyang mga kaibigan. Ayon sa kanila, wala siyang naitalang kriminal na kaso noon at kilala siyang magalang at maayos makitungo. Isa rin siyang lalaking nagmana ng malaking kayamanan kaya para sa kanila ay wala siyang dahilan upang sirain ang sarili niyang kinabukasan. Maging si Blake ay patuloy na itinanggi ang lahat ng paratang matapos ang insidente. Iginiit niyang wala siyang kasalanan at paulit-ulit niyang sinasabing mapapatunayan ng science na siya ay inosente. Subalit habang tumatagal ang investigasyon, lalong tumitibay ang mga ebidensyang nagtuturo sa kanya bilang pangunahing suspect. Kaya nagsimulang tanungin ng mga otoridad kung ano nga ba ang totoong nangyari sa likod ng kanilang relasyon. Matapos ang masusing pagsisiyasat lalo na sa mga pag-uusap ni Ayana at ng kanyang ina bago ang insidente, unti-unting lumitaw ang ibang mukha ni Blake. Hindi siya ang mabait at maayos na taong inilalarawan ng kanyang mga kaibigan. Napag-alaman na maging si Blake at ang kanyang kapatid na si Cody ay parehong nalulong sa pagsusugal. Si Cody pa nga ay kilalang tumataya ng napakalaking halaga kung minsan ay umaabot pa sa milyon-milyong dolyar. Ngunit gaya ng madalas mangyari sa pagsusugal, hindi palaging panalo ang resulta. Kalaunan ay nabaon si Cody sa napakalaking utang at dahil dito ay nasangkot siya sa mga mapanganib na tao. Bagay na ikinabahala ni Blake dahil natatakot siyang madamay ang kanilang pamilya. Bukod sa pagsusugal ay natuklasan din ng mga investigador na gumagamit si Blake ng marijuana at iba pang ipinagbabawal na droga. Kapag siya ay nagagalit, madalas niyang sigawan o saktan sa salita ang kanyang dating asawa at maging ang iba niyang mga nobya. Pagkaraan naman ng mga pagtatalo, siya ay humihingi ng tawad sa mga paraang itinuturing nakakaiba ng mga nakakakilala sa kanya. Mas naging kapansin-pansin ang ugaling ito habang papalapit ang panganganak ni Ayana. Dahil dito, lalo pang lumala ang kanilang relasyon. Isa sa mga dahilan kung bakit pinapunta ni Ayana ang kanyang ina sa Los Angeles ay dahil umaasa siyang maayos pa nila ni Blake ang kanilang pagsasama. Inisip niyang kung may tutulong sa pag-aalaga sa sanggol, magkakaroon sila ng mas maraming pagkakataong ayusin ang kanilang relasyon.
Sa kasamaang palad ay hindi nangyari iyon. Ilang araw lamang matapos isilang si Diana, lalo pang naging pabago-bago ang ugali ni Blake. Madalas niyang isara ang lahat ng kurtina sa apartment at doon gumagamit ng mga ipinagbabawal na droga hanggang mapuno ng usok ang buong bahay. Wala rin siyang ipinakitang interes sa kanilang anak at sa halip, tila ikinagagalit pa niya ang presensya nito dahil naniniwala siyang inaagaw nito ang oras at atensyon ni Ayana. Para kay Blake, mas mahalaga ang sarili niyang kagustuhan kaysa sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Ilang araw lamang matapos manganak si Ayana, muli umano niya itong pinilit na makipagtalik kahit hindi pa ito handa. Hindi lamang iyon. Ayon sa investigador ay tahasan pa umanong sinabi ni Blake kay Ayana na kung hindi siya nito mapagbibigyan, hahanap na lamang siya ng ibang babae at ayon sa mga investigador, isinagawangan niya ang bantang iyon. Sa kanilang investigasyon, natuklasan ng mga pulis na habang buntis si Ayana ay may relasyon din si Blake sa 3 pang babae. Bukod sa patuloy niyang pakikipag-ugnayan sa kanyang dating asawa na si Amanda, nakikipagkita rin siya sa isang babaeng nagngangalang Bukafri. Sa kanyang testimonya ay sinabi ni Bukafri na sa una pa lamang nilang pagkikita ay sinaktan na siya ni Blake. Inihayag din niyang nahawaan siya nito ng isang sexually transmitted disease at dahil dito ay nagsampa siya ng kaso laban sa kaniya. Gayunpaman, sa hindi malinaw na dahilan, kalaunan ay pinatawad din niya si Blake at nagpatuloy ang kanilang lihim na relasyon. Upang maging madali ang kanilang pagkikita, pinatira pa siya ni Blake sa isa pa nitong apartment. Samantala, nanatili rin ang pakikipag-ugnayan nito sa kanyang dating asawa na si Amanda. Sinabi rin ni Olga sa mga pulis na kahit maikli lamang ang pananatili niya sa Los Angeles, mabilis niyang napansin na mapagkontrol at mapanganib si Blake. Ilang beses niyang hinikayat ang kanyang anak na lumipat na lamang sa kanyang apartment, ngunit sa hindi malinaw na dahilan ay palagi pa ring bumabalik si Ayana kay Blake. Maaaring ito ay sa kadahilanang ayaw pa rin niyang tuluyang isuko ang relasyong matagal niya nang pinangarap. 2 araw bago ang insidente, magkasama sina Ayana at Olga na namimili sa isang shopping mall, ngunit nang makatanggap si Ayana ng mensahe mula kay Blake, bigla siyang nabahala at dali-daling umalis upang puntahan ito. Hindi nila alam na iyon na pala ang huling pagkakataong makikita siyang buhay. Naniniwala ang mga taga-usig na ang motibo ni Blake ay matinding selos matapos maramdaman niyang unti-unti na niyang nawawala ang kontrol kay Ayana dahil sa pagdating ng kanilang anak. Gayunpaman, para sa mga investigador, ang paraan ng pagkakagawa ng krimen ay tila hindi gawa ng isang baguhan. Habang lalo nilang sinusuri ang kaso, natuklasan nila ang isang mahalagang detalye na si Blake ay isang graphic novelist na naglathala ng dark graphic novel na Syndrome noong 2010. Ang Syndrome ay isang dark graphic novel na may mabigat at nakakabahalang tema. Ayon sa nilalaman nito, itinatanong kung ano ang maaaring gawin ng isang taong nasisiyang manakit ng kapwa at nagtatapos sa mensaheng sa huli ay maaari umanong maging halimaw ang sinuman. At habang sinusuri ito ng mga investigador, napansin nilang may ilang eksenang kawig ng sinapit ni Ayana, kabilang ang ilustrasyon ng isang babaeng nakahiga sa kama na puno ng dugo. Dagdag pa rito, sinabi ng mga kaibigan ni Blake na matagal na itong nahuhumaling sa mga kwento ng mararahas na krimen. Dahil dito, isa sa mga tinitingnang posibilidad ng mga investigador ay maaaring isinabuhay niya ang ilan sa mga ideyang inilarawan niya sa sarili niyang akda. Lumabas din sa investigasyon na pinaghandaan umano ni Blake ang kanyang pagtakas. Matapos ang insidente, nilinis niya ang apartment, itinago ang kanyang passport at nagtago ng humigit kumulang $4,000 na cash. Naniniwala ang mga pulis na kung hindi naging porsigido si Olga sa paulit-ulit na paghingi ng tulong ay maaaring nakatakas pa siya pabalik ng Canada. Noong Hunyo ng 2018 matapos ang halos 2 taong investigasyon, nagsimula na rin ang paglilitis. Sa kabila ng matitibay na ebidensya ay patuloy na itinanggi ni Blake ang mga paratang at sinubukan pang ipagpaliban ang paglilitis sa pagsasabing mayroon siyang sakit sa pag-iisip. Gayunpaman,
Matapos ang psychological evaluation ay napag-alamang normal ang kanyang kalagayang pangkaisipan. Sa paglilitis, ipinahayag ng prosecutor na maingat na pinagplanuhan ni Blake ang krimen at posibleng nakakuha ng inspirasyon mula sa kanyang graphic novel na Syndrome. Samantala, sinabi rin ng forensic pathologist na ang mga pinsalang natamo ni Ayana ay kabilang sa pinakamalulubhang nakita niya sa kanyang buong karera. Noong ika-26 ng Hunyo, matapos ang 3 oras na pag-uusap ng hurado, idineklara na nagkasala si Blake sa first-degree murder at iba pang kaugnay na kaso. Dahil dito ay hinatulan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo nang walang posibilidad na magkaparol. Napaiyak si Olga nang marinig ang hatol at matagal niya na itong hinihintay at madalas niyang sisihin ang sarili dahil hindi niya nailigtas ang kanyang anak. Samantala, tanging kapatid lamang ni Blake na si Cody ang dumalo sa paglilitis. Ipinagkaloob naman ng korte kay Olga ang kustodiya ng batang si Diana. Gayunpaman, dahil hindi na niya kayang manatili sa Estados Unidos ay napilitan silang bumalik sa Ukraine. Sa sumunod na civil case, inatasan si Blake na magbayad kay Olga ng $41.6 million bilang danyos, ngunit ayon kay Olga ay hindi pa niya ito natatanggap. Marami ang naniniwalang maaaring naiwasan pa ang trahedya. Ayon sa timeline ng investigasyon ay posibleng buhay pa si Ayana nang unang humingi ng tulong si Olga sa pulisya. Bukod dito, ilang kapitbahay ang umaming narinig nila ang sigaw ng isang babae ngunit walang tumawag sa mga otoridad. Bagamat natapos ang kaso sa habang buhay na pagkakabilanggo ni Blake, hindi nito kailanman mapapawi ang sakit na iniwan sa pamilya ni Ayana. Nagsisilbi rin ang kasong ito bilang paalala na huwag baliwalain ang mga senyalis ng panganib at huwag manatiling tahimik sa harap ng kawalang katarungan dahil kung minsan, ang isang agarang pagkilos ay maaaring makapagligtas ng buhay. At dito nagtatapos ang kaso para sa araw na ito at maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay.